And we're back. No? Magandang araw ulit sa inyo mga tropa. Kung bago ka pa lang, ako si Bunny TV and nandito ka sa series na pinamagatang Web Dev with Bunny TV. Last episode, episode 8, natalakay natin yung tawag dito, functions and scopes, no? Yung syntax ng function, paano siya i-create or and paano siya i-call or tawagin, i-execute. And then na pag-usapan din natin yung global variables and local variables, no. And today, dadaanan naman natin yung dalawa sa pinaka tawag dito, pinaka nagagamit ng mga data types, no. Nabanggit na natin to nung mga unang episodes natin, yung arrays and objects. Pero ngayon magda-dive pa tayo ng medyo mas malalim-lalim ng konti kahit hindi pa sobrang lalim, no. Ma-discuss lang natin tong dalawang data type na to dahil sila yung mga magagamit natin sa mga susunod nating mga episodes, no. Unahin na natin si array, no. Ano bang sabi ni Google sa array, no? What is an array, no? Yung array, eto, yung sa box bracket na to is parang collection lang siya ng mga items or ng data, no? Na isahan lang natin siya i-save. Unlike sa mga integer, sa mga string na isang variable is isang value, dito naman sa array is isang variable lang, pwede siyang magkaroon ng maraming values, no? So let's try sa pag-create ng array, parang nagka-create ka lang din ng normal na variables, no? Meron kang let na keyword or const. Tapos yung variable name, siguro lagay ko items na. Ito try lang natin. Tapos ngayon maglalagay ako ng mga items na puro mga string lang. Yan, white potion, blue herb. Uy, saan kaya ito nang galing? Meron kong flywing. Yan. Ito na yung ano natin, yung array natin. No? So, let's try naman siya i-console log muna kung anong magiging itsura niya. Console log natin yung variable name niya na items. Makita natin sa console log, eto siya, ganito yung mukha niya mga tropa, no? Sa loob siya ng box bracket natin. Tapos pag i-expand natin, makita natin, meron siyang index, no? Yung number na yan sa left side, index yan, no, ng array na to. So, ang naka-point dito sa index 0 is yung white potion. Tapos, so on and so forth, no? Kung gusto nyong i-access lang yung isang item sa loob ng array, imbis na buong array yung i-ano natin, i-console log, no? I-try natin siyang i-specify, no? Paano ba yun, Kuya Bani? Ganito lang, tropa, no? Lalagay ka lang dito karugtong ng array name natin ng box bracket. And then sa loob ng box bracket, kung anong index number niya. Halimbawa, 0. Yan. So pag i-save natin, ang na-console log lang natin is yung index 0, which is yung white potion. No? Pwede mo rin siyang ma-console log yung ibang items yan. Basta alam mo yung kung anong index siya. What if naman sumobra yung nilagay natin, no? Halimbawa, index 3 na tayo, eh wala namang index 3 dyan. Naging ano na siya, naging undefined, no? So, watch out lang tayo dyan sa paghahanap ng item sa array na pag lumampas na tayo sa length ng array or sa pinakadulong index niya, magiging undefined na. So, pwede mag-cause to ng mga bugs and etc. No, pwede mag-error yung system natin. So, bantayan natin yan. So, nababanggit din natin yung length, no? Ano ba yung length na yan? Siyempre yung haba. Paano ba natin malalaman yung length ng array? Ganito lang naman yan, tropa, no? Imbis na box yung dudugtong natin, dugtungan natin ng tuldok, dot, tapos length, no? Tapos, pag save natin, makikita natin, ang na-console log natin 3, no? Ibig sabihin, yung length ng array natin is 3, no? 1, 2, 3, tatlong item siya. So, pag console log ko ulit ng items dito sa taas,
Yan, mapapansin nyo tatlong items tapos yung length niya 3 din. Pero yung huling index niya 2. 2 lang, 'di ba? Kaya kung mapapansin nyo, yung last episodes natin, meron tayong for loop. O, try natin ngayon na mag for loop tayo sa episodes natin na looping. Tapos ang ano natin, syntax natin doon, let I equal 0, I is less than items.length. Okay. Para yung loop natin is magra-run lang hanggang sa pinaka last iteration na mas mababa sa length niya, which is ano ba yung mas mababa sa 3, which is 2, no? Parang ganoon siya. Tapos mag-increment tayo dito ng i. Tapos console log natin yung items. Tapos paano malaman yung index? Box bracket. Tapos yung lalagay natin na 0, na 1, na 2. Syempre, yung I na yan. No, kasi yung I na yan, nag-start yan sa 0. Mapapansin nyo, magiging ano yan, magiging 0. Tapos i-console log natin yung items sa 0, which is yung white potion. Tapos mag-plus plus siya, mag-increment. So magiging 1 na siya. Magiging 1. Tapos i-console log ulit natin yung sa index 1, which is yung blue herb. Tapos magpa-plus plus siya, 2. Tapos i-check niya ulit, 2 is less than items length. Yung length ng items is 3. So, check pa rin. Console log natin items at index 2, which is yung flywing. Tapos mag-i-increment tayo. Magiging ano na siya, magiging 3. I-check niya ulit. Yung 3 ba is less than 3. So, false na to. So, hindi na tayo matutuloy dito sa console. So, ang dami nating nasabi. I-run natin kung anong mangyayari. So, yan mga tropa. Ang unang ano niya, pag console log is yung index 0, index 1, then index 2. Pagdating ng index 3, hindi na tayo nag-console log kasi naging false na yung ating condition dito. No? Pag ginawa nating equals, yan. Magkakaroon tayo ng mali. Mali yan. Kakaroon tayo ng undefined tapos nagtuloy-tuloy, no? Which is bad kasi nag-infinite loop na yan pag ganyan mga tropa. Kailangan ko na itong i-close. Yan, di ba? Kalokohan, nag-infinite loop na yan. Wala na yan, GG na yan. Mag-ano ulit tayo. Pagka gano'n, nag-infinite loop, wala na yung pag-asa tropa. Bug na yun. So, open ulit yung bagong live server natin. Sorry na. Nag-infinite loop eh. Ayan. So, moving on with the array natin, no? Na check na natin yung paano mag-construct ng array. Ganyan. Paano siya malaman yung length. Ganito. Paano i-access yung mga items sa loob ng array. Diba? Ito lang, box brackets. Tapos, let's try naman yung mga functions or yung mga methods na pwede natin gamitin sa ating array. No, una na doon, pwede natin palitan yung mga items na nandyan sa array. No, so let's try i-console log natin items sa unang line natin. Tapos ilagay natin dito items at index 0 equals another item. Yan. Tapos i-console log ulit natin yung array natin. Pag save natin, mapapansin natin dito na yung unang console log, sakto pa yung mga items niya. No? Ito, white potion, blue herb, and flywing. Pero yung pangalawang console log, since pinalitan natin yung item sa index 0 ng string na to, na another item, maging another item na yung nasa index 0. No? So, watch out sa ganito dahil pwedeng ma-alter yung mga items sa ating array. No? Siguro ginagawa lang to pag kailangan talagang palitan yung item. Pero ako parang hindi ko pa siya na-experience na pinapalitan ko yung item sa array. Lalo na pag nanggaling siya sa back-end database, no? Parang ang hirap kasi pag pinalitan mo tapos bigla mong kailangan palang magamit yung urig na ano na
list of items, no? So, good to know na pwede natin tong gawin, pero watch out lang tayo kung um, gagawa tayo ng mga ganitong pag-alter ng array, no? Lalo na kung mahalaga yung mga items na nandyan. Tapos, isa pa na pwede nating gawin sa array, no? Pwede tayong magdagdag tsaka magbawas. Yun ang na ano ko na gagawa ko madalas, no? So, let's try items. Ang syntax ng pagdagdag is push, no? Dot push new item. Yan, new item. Tapos i-console log ulit natin yung brand new natin na array, no? So, yung unang console log natin, yung basic array natin, tapos nag-push tayo ng bagong item sa array. Tapos i-console log ulit natin yung array na yun. So, save natin. Kung mapapansin nyo, ganun din siya nung una. Yung same array lang to, yung pinakaunang array natin. Pero yung pangalawang console log natin, nadagdagan na siya sa dulo, no, ng new item, no. Yan, yung pagpupush ng sa array is pagdadagdag sa dulo. Sa dulo. May method din na pagdadagdag sa umpisa. Parang shift ata. Shift ba yun? Shift. Mali. So, unshift. Unshift. Ayan. Unshift pag gusto mo sa unahan idagdag yung item. Pag sa dulo, push. Okay? Maano nyo rin yan, yung mga methods or mga functions na yan. Mga built-in functions yan ng JavaScript, no? Actually, pwede nyo nga, halimbawa, meron ka ng array, di ba, ng items. Tapos, i-dot mo lang. Makikita mo yung lahat ng mga pwedeng gawin sa isang array. Like, ito yung push, di ba? Andyan na ano na natin. Tapos, may shift din dito. Yan, slice. Hindi pa natin yan tatalakayin for now. Pero magagamit natin yan sa ating mga next episodes, no? Ngayon, i-discuss lang natin yung push. Yan, yung push is yung magdadagdag ka sa dulo. Yung unshift is magdadagdag ka sa umpisa. Sa umpisa, yan. Sa umpisa, nadagdag yung new item. Tapos, pwede rin tayo magtanggal ng item, no? Para magtanggal ng item naman, pop. Yan. Parang pop out. Tapos, try natin i-save. Mapapansin nyo, yung unang pag-console log natin, tatlo pa yung items. Tapos, nung na-pop natin, next line. Tapos, next line, console log natin. Natanggal na yung dulo. Tapos, ang ano nito, ang kabaliktaran nito ata is yung shift. No? Sa umpisa siya magtatanggal. Yan. Good to know na may mga ganyang mga ano yung array natin. Pero usually ako, personal preference ginagawa ko sa array would be pag-iterate yung for loop kanina. Eto. Yan yung isa sa madalas kong nagagawa na pagdating sa array, no. So much for array, no. Okay na yan na may knowledge tayo sa array. I-next naman natin yung object, no. Si object naman is ang syntax niya ganun din, para magde-declare ka rin ng variable. Ikaw bahala sa variable name. Siguro this one would be character. Yan, pinaghandaan ko yan. So, ang sa loob ng ng object, meron tayong key and value. Ganyan yung syntax niya, no? Sa loob ng array. Yung key and value, kayo bahala dyan. Basta pinaghihiwalay lang siya ng comma, no? Parang ganyan siya, parang ganyan. So, this time, magpo-provide tayo ng key na siguro name. Tapos, ito yung dalawang tuldok na yung colon. Then, yung value natin, which is Bunny. Tapos, comma. Tapos, pwede ka na mag-next mo na item dito sa ating object. Lagay tayo ng job, rogue. Tapos, hindi lang string, pwede ka rin magkaroon ng mga numbers and booleans. Halimbawa, meron kang level dyan, 81.
Tapos, boolean na is online, true. Yan. So, let's try i-console log natin si character. Character. Yan. So, ganito yung magiging mukha ng isang object na. Ang object is isa rin sa data type na madalas ginagamit when it comes sa handling database or APIs. Yan. Puro object yung binabalik sa inyo from backend, no? Tapos tayo as a programmer is kaya nating actually dapat kaya nating i-provide yung backend na magbibigay neto from database, tapos kaya din natin silang i-manipulate na kung paano natin gagawin. So this time isa pa pala, pwede rin tayong maglagay ng key value pair na 'di ba meron na tayong string, meron na tayong integer, meron tayong boolean. Pwede rin siya maging array, no? So, halimbawa, magkakaroon tayo dito ng skills na array, no? Halimbawa, meron akong hiding, meron akong steal, meron akong backslide. Yan. Pwede ka rin maglagay ng tawag dito, ng object sa loob ng isang object. Paano ba yan, Kuya Bani, maglagay ng object sa isang object? Ganun din, meron ka lang key and value pair. Halimbawa, meron ka ditong bag. Tapos gawin mong object, no? Tapos yung bag na yan, meron ka pang items din na array. Parang ganyan. Tapos meron ka dyang weapons na array. Yan, parang ganyan, no? So, let's fill them up. Halimbawa, may items ako dito na, eto na lang. Gayahin ko na lang to. Yan, may items ako dyan. Tapos meron akong weapons. Halimbawa, meron akong dagger tsaka crossbow. Parang ganyan, no? Tapos i-console log natin sa character na may mga ganitong key and value pair. Mapapansin nyo, maging ganyan na yung mukha niya, no? Parang nakakaano na, kakaiba na masyado, no? Marami ng mga arrow na pwede mong expand. Yan, ganyan. Tayo may create niyan dapat. So, paano ba natin i-access itong mga values na to? Ang dami na masyadong values, Kuya Bani, no? So, ganun din, no? Kasi kanina sa array, may box tayo na bracket, tapos may index. So, i-try natin kung gagana to. Undefined siya, no? Kasi walang index 0 dito sa ating object. Ang meron ito, yung mga name. Diba? Halimbawa, name. Hindi ko sure kung gagana to. Undefined. Pero ang totoo kasi yung pang ano dyan, pang access ng mga properties ni object is magda-dot ka. Dot. Naalala nyo kanina nag-dot length tayo, 'di ba, sa array. Dito naman dot tapos kung anong gusto nating i-access. In this case, let's try to access i-console log natin yung character.name. Makikita natin diyan, yan. Ang nire-return or kino-console log lang natin is yung name lang. What if yung ano naman, yung level, ganun din. Basta alam nyo lang yung kanyang key. No, eto, yung sa left side, yung key is ma-access na natin pa yung sa right side. How about yung skills? Yan, may skills tayo, 'di ba? Naging ano siya, naging array siya, no. Tapos pwede natin idugtong dito yung natutunan natin sa pag-access ng array, 'di ba? So, this time ang binibigay niya sa atin is yung buong array. Paano kung gusto ko lang makuha yung first skill niya? Yung first skill lang. So, pwede na tayong magdugtong dito ng box and to access the array, no? So, save natin. Yan, yung first skill niya lang, no? How about yung bag? Yung bag, yung i-access natin kay tawag dito kay object natin. Yung bag is object din siya na merong dalawang array sa loob. Save natin. Alright, naging object siya. Tapos may dalawang array sa loob. So, kung gusto natin i-access yung array sa loob, dudugtungan lang natin siya ng dot. Halimbawa, dot, tapos weapons. Okay, save natin. Naging array na ulit siya. And then, pwede pa natin ulit dugtungan. Actually, humahaba ng humahaba yung ganito natin, mga tropa, no? Basta wag lang kayong malilito kung paano nyo siya
i-access, no? Para siyang paliit ng paliit. Ang dudugtong ko na lang dito is index 0. Parang ganyan. Para makuha ko yung first weapon, which is dapat ang i-console lang natin is yung dagger. Dagger, okay. Yun, no? So, yun yung pag-access natin ng tawag dito, ng objects natin, no? Actually, meron din tayong mga functions or built-in functions para sa objects natin. Pero mas maganda na ano na lang natin yun sa ating mga next episodes, no? Tawag dito, nag-introduction lang talaga ako dito sa characters tuloy, sa arrays and objects ngayon, no, para maano natin, familiarize or magkaroon tayo ng konting background kung ano yung mga makikita nating data types sa pagpapatuloy natin. Isa pa, pwede rin tayo ditong maglagay as property ng object ng function. 'Di ba? Natuto tayong gumawa ng function last episode. Halimbawa, meron tayo ditong function na hide or tapos maggagawin i-equals natin siya or ibibigay natin yung value niya as function, no? Parang ganyan yung syntax niya. Tapos sa loob na itong function na to, pwede na tayo ditong maggawa ng kahit anong gusto nating function, no? Bunny used hiding. Parang ganyan, parang ganyan. So, paano ba natin itong i-fire yung hide function na to? I-try natin siya i-fire ng ganito lang. Ganyan lang. Pag i-save natin, hide is not defined. Kasi nga yung scope, mga tropa, no? Si hide na function is naka-declare lang sa loob ni character natin, ni object natin na character. So, para ma-access itong function na to, kailangan natin munang tawagin or tawagin si character. Tapos, syempre, para ma-access yung property dot, tapos hide. No? Dahil function niya, nalagyan natin ng open and close parentheses. Tapos, save natin. Ayan. So, na-access na natin yung function. Ganon siya. Hindi siya ma-access sa labas. No? Dahil sa scope niya. And etc. And yun lang siguro for now mga tropa. Masyadong mabilis ang ating pangyayari. Masyadong mabilis ang pangyayari, no? Dito sa ating episode 09. Tackling about arrays and objects, no? And kung meron pa kayong mga questions and clarifications mga tropa, feel free to message me and leave a like and subscribe na rin mga tropa. Salamat. Babush!